magandang gabi po sa bawat isa. Are you happy tonight? Amen. Amen. Alright po, tayo po magsitahin lahat please. At welcome po sa ating pong Tuesday night chapel hour. Ngayong gabi tayo ay lead sa pag-awitin, Brother Aldrin Armenia. Amen. Hymn number 60, I love to tell the story. Amen. The story of the Lord Jesus Christ. Amen. And the first time sing already now sing. I love to tell the story of us and things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longing as nothing else can do. Course now, I love to tell the story. Will be my giving glory to tell the old dog story of Jesus and last verse now. I love to tell the story for those who know it's best. Sin hungering and thirsting to hear it like the rest. And when it sees of glory, I sing a new song. Will be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. Will be my giving glory to tell the old story of Jesus and His love. Amen. Hymn number 54, Make Me a Blessing. Yan. First stanza now. Ready now? Sing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is ripe, making the sorrowing glad. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. Dear Jesus, shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Last verse now. Ready, sing. Give us 'twas given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. 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 Make
Amen. It's good to be a blessing. Amen. All right. We're so blessed tonight. We'll be hearing from Pastor Andy Espenia of CBBC San Pablo. At ngayong gabi, maging blessing po kayo sa inyong mga katabi. Huwag niyo pong tutulugan, maging sa preacher po ngayong gabi dito. All right po, huwag maingay at makinig ng maigi. All right. Before we hear the special number, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos na sa langit, maraming salamat Panginoon for this evening. Salamat po for the Tuesday night chapel hour. Bless po Panginoon ang salitang mahayag po Panginoon. Empower niyo po ang gagamitin tagapagsalita. Ganun din po ang special number. Maghanda po ng puso namin po. Salamat po sa mga classes na natapos. I-bless rin po Panginoon ang mga susunod po mga classes po Panginoon. Pero tonight po Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, kinig po sa inyong salita. Kayo pong patuloy mag-challenge po sa amin through your word at bigyan niyo po kami Panginoon ng maayos po Panginoon pakinig po Panginoon maging sa aming online students po Panginoon, bigyan niyo po magandang signal po, connection po Panginoon. Patawad po sa aming nagawang kasalanan, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may be seated please. Amen, amen. Salamat. At salamat sa pribilehiyo uli na mangaral ng salita ng Diyos. Salamat sa pagkakataon muli na mag-preach ng Word of God. You have your precious King James Bible. Pribilehiyo na mahag-preach sa mga nagagandahan at nagagwapuhang mga lingkod ng Diyos. Ano ba ang magandang sagot pag sinabihan ka ng, ang gwapo niyo naman, sir? Ganito, sana ikaw din. At sana ikaw din masaya ka ngayon sa greatest Bible college in the world. Baptist Heritage Bible College. Sa ating buksan, Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Genesis chapter 12, verse 1 to 4.
Okay. Genesis chapter 12. Simulan natin sa chapter 11 and verse 31. And Terah took Abraham his son and Lot the son of Haran his son's son, and Sarah his daughter-in-law his son Abraham's wife, and they went forth with them from Ur of Chaldees to go into the land of Canaan, and they came unto Haran and dwelt there. Verse 32, ready to read. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, into a land that I will shew thee. Verse 2, And I will make of thee a great nation, and I will bless thee. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Verse 4, And so Abraham departed. When he departed out of Haran. So ating pag-usapan ay why God used Abraham. Why God used Abraham. Let's pray. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral. Help me, Lord, to give the sense of the word and to expound the word. Help us, Lord, to get our convictions and our encouragement from the word tonight. So, Lord, kausapin niyo po kami, empower niyo po ako, Panginoon, bigyan po ko ng words to say. This is in Jesus' name. Amen. Upo na kayo. You may be seated. Nakaranas ka na ba na titigan ng isang babae? Hindi pa? Talo ka pa ng ipis kasi tinitilian sila ng mga babae. Pero alam ba kahit na mukha kang ipis, pwede ka pa rin gamitin ng Diyos? Wala tayong magagawa sa mukha, pero pwede pa rin tayong gamitin ng Panginoon. At si Abraham, ginamit ng Panginoon because he's obedient and surrendered to God. So, sinimulan natin sa chapter 11. Natapos yung buhay niya, chapter 25. In that span of time ay madaming nangyari sa buhay ni Abraham at makita natin yung mga keys ba't siya ginamit ng Diyos. Ano yung hindi biglaan, kundi makita mo yung mga major transformations in the life of Abraham na naging dahilan bakit ginamit siya mightily ng Diyos at unti-unting gumawa ang Diyos sa puso niya. Number one, Abraham believed God. Abraham believed God. Genesis 15:6. Genesis chapter 15 verse 6, already read. And he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. So malinaw dyan yung word na believe. Ngayon, sabihin mo, di believe lang yan. Parang believe in God, believe in, si Abraham believe na nag-believe siya na may Diyos. At parang ang iglesia din nagbi-believe na may Diyos. At ang Katoliko nagbi-believe na may Diyos. Di, pareho lang yung believe. No. Kasi yung word na believe dyan, it's the believing unto salvation or saving faith. Dahil yung word na believe, Genesis 15:6, ay kinuha at kinote mismo ni Paul sa Rome para explain yung salvation by faith without works. Kaya ang linaw na yung verse na nagpapatunay ng ating doktrina na sa Old Testament, ang salvation ay by faith at sa New Testament ay by faith. Kaya mahalaga yung verse na yan. Ating buksan sa Romans chapter 4. Romans chapter 4 verse 3. Romans chapter 4 Romans chapter 4, verse 3. Itong sabi ng Biblia. For what saith the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Yun yung verse. Kinuha niya yun sa Genesis chapter 15, verse 6. And then sa baba, and explain niya ano yung doctrine na pinapaliwanag niya. Doctrine of salvation without faith and without works by faith. Verse 4. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Kung ang salvation ay may gawa, hindi na yun by grace. By works na yun. Verse 5. But to him that worketh not. Linaw, di ba? Worketh not. Ito yung mga verse katulad ng Ephesians 2:8 and 9. Na ang linaw ng salvation na walang halong gawa. For to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith
is counted for righteousness. Ang linaw kay Paul na you can have the righteousness of God only by faith. At kinote niya yung Old Testament, nagpapatunay na nakonekta yung Old sa New. Na kung ano yung salvation sa Old, ay ganun din yung salvation sa New. Alam ba mahalaga to? Alam mo bakit? Kasi meron akong estudyante dito dati na third year na sa Bible College. Third year na dito, bilang nag-devotion sa amin at naka-live pa naman, ay dinevotion niya na ang salvation sa Old Testament ay nawawala. Third year na yun dito. Ay, hindi niya pa, nakakala niya, kasi ang kanyang logic ay, di ba yung Holy Spirit sa Old Testament ay umaalis-alis. So, ibig sabihin, kung umaalis-alis yung Holy Spirit, di yung salvation, umaalis-alis din. That's not Bible. Malinaw sa Bible na sa Old Testament, yes, wala pang indwelling of the Spirit. Meron palang filling of the Spirit or infilling of the Spirit. The Samson was filled with the Spirit, but the Spirit departed from him. Hindi pa nag-i-indwell. Nag-i-indwell pa lang sa New Testament. Pero hindi ibig sabihin na hindi nag-i-indwell yung Holy Spirit ay nawawala yung kaligtasan sa Old Testament. Na parang bang kailangan mong gumawa uli para maligtas, tumanggap uli para maligtas. Malinaw, at ang malinaw na verse dyan ay nung si David ay nag-pray at nahulog siya kay Bathsheba. Nahulog siya sa isang babae. At sabi niya, Psalm 51 verse 12, restore unto me the joy of thy salvation. Hindi nawala yung salvation. Hindi nawala si joy. Ang nawala ay yung joy. Hindi pwedeng mawala yung salvation. Maaaring mawala yung joy pag nahulog ka sa kasalanan, pag nag-backslide ka, mawawala yung joy at hindi kailangang i-restore yung salvation kasi hindi naman nawawala ang salvation. Ang pinapa-restore niya yung joy na nawala. Sabi ni Sir Pops, nung Sunday, kausap kami, pinakita niya yung picture, sabi niya, dami na nag-quit. Pinakita niya yung picture na yung mga nag-quit, nag-reunion pa. Save ka ba? Ligtas ka ba? Kung ligtas ka, magpatuloy ka. At kung sakaling mag-backslide ka, hindi mawawala ang kaligtasan. Pero mawawala yung joy na meron ka ngayon at tinataas mo yung Bible mo at ikaw ay nag-amen at merong preaching na tulad nito. At sabi ni Pastor Ray, di ba? The best place to preach is in Baptist Heritage Bible College. Kasi biro mo, ito, kayo yung mga cream of the crop sa bawat simbahan nyo. Tama yung mga mukhang yan, no? Mga pinili kayo, tapos lahat kayo nag-amen? Lahat kayo excited? Dito ka makakakuha ng mga future na kaibigan mo, pag ikaw ay nag-mission na, natawag ka na sa mission ni Brad, ni Sir. May classmate pa kayong taga-Guam, oh. Oh, hello, how are you there in Guam? How's the work going on there? Di ba? Dito yung makakuha ka ng mga friends dito. Huwag muna lovers, friends lang muna. Lifetime! Ang saya na yung naghihila sa'yo, ginigising ka sa preaching. Kasi malino yung salvation mo. Biro mo, may nakatawa ako sa San Pablo, at galing daw dito San Pedro, doon sa isang subdivision doon. At nung bata siya, dinadala siya dito. Siguro, malinaw sa kanyang salvation, andito pa siya. Eh, nung nag-backslide siya, napunta siya sa parang born again. Nung tanong ko siya, yung salvation niya, parang born again na, nawawala na rin yung kaligtasan. Kaya, kung ngayon, sure ka sa kaligtasan mo, at hindi nawawala, pag nag-burn again ka naman, kung sinong kasama mo, madadala ka. Kaya dapat malinaw sa'yo, kahit na nasa Bible school ka na, huwag ka magpapakasiguro sa mga doktrina, makinig ka kasi dito. Makinig ka sa lesson. Hindi nag-lesson, nakatingin ka dun sa maganda sa kaliwa. Sigurado ka muna bang ligtas ka? Kasi yung isang estudyante ko dito, first year, on fire na on fire. Second year, sabi,
Hindi daw pala siya ligtas, tumanggap sa Panginoon uli. Tapos nagpabaptize uli. Tamo ngayon, nag-quit na uli. Ano ko ba talaga? Bago-bago ko na. Save ka ba talaga? Kung save ka, di mag-enjoy ka sa gawain ng Diyos. Wala ka ng ibang lugar na maging masaya kundi dito. Oh, kasama mo ito mga spiritual at mga banal. Halong mga karnal. Number 2, Abraham walked with God. Genesis 17:1. Genesis chapter 17, verse 1. Sabi ng Biblia, Genesis 17, verse 1. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Kinuman siya ng walk with God. At malinaw yung word na walk because before him and after him ay ginamit yung word na walk. Noah walked with God. Enoch walked with God. At si Abraham, meron sa kanyang 4 major transformations na nangyari every time nag-offer siya ng altar. 4 times niya binanggit. Genesis chapter 12, twice siya na nag-offer ng altar. Chapter 13, nag-offer siya ng altar. Then yung last ay Genesis chapter 22. So makita mo, sa 4 times na pagpupunta sa lugar, he will build an altar and surrender and offer to God something, give his heart, something happens. Kala mo lang yung walk mo sa Panginoon, walang nangyari. Something is happening when you spend time in the Lord and when you walk with the Lord and you read the precious word. Pinapalampas mo yung pagkakataon na gumawa ang Diyos sa puso mo. So makita mo dito na si Abraham, unti-unting lumakas yung faith niya. Chapter 12 pa lang, unang chapter pa lang, nag-backslide na agad siya. Nagkaroon ng famine, takbo sa Egypt. Pero after that, siya ay nag-offer ng altar. At yung pinakahuli niyang pag-offer sa altar, sa Genesis chapter 22, yung anak niya na, ang inuutos niya offer sa kanya. Makita mo na in between sa unang pag-offer niya at sa huling pag-offer niya, ano nangyari? Yung asawa niya ay nagsinungaling siya. Sabi niya, kapatid ko lang yan. Sabi mo, kapatid lang kita, ha? Because of fear. Walang faith. Biro mo yung pwedeng may masamang mangyayari kay Sarah. Pero sabi niya, magsinungaling ka, ha? Sinungaling sa Abraham. Tapos pangalawa, dun sa Egypt, kay Pharaoh. Sabi, wag mo, hirap kasi, maganda yung asawa niya, eh. Magugustuhan ka dito. Baka patayin ako dahil sa'yo. Sabihin mo, magkapatid lang tayo. Tapos sunod naman, dun sa Gerar, si Abimelech, sabi mo din dito, kapatid lang tayo, ha? Twice na nagsinungaling sa Abraham. Pero habang siya'y patuloy na nag-build ng altar and walking with God, yung fear niya na magutom sa chapter 12, yung fear niya na mahuli siya at mapatay dahil sa asawa niya, hindi lang 2 beses. Sa dulo, nung siya ay lumago na, nung pinapa-offer na yung anak niya, sabi niya, hindi ito fear, it's by faith, I will give my son, my only son. Kaya huwag kang matakot, kapatid, kung ngayon pa lang hindi ka tulad ng mga spiritual. Tulad ni Sir Harvey. Nagsimula ka pa lang. Don't compare your chapter 10. Your chapter 1 with somebody's chapter 10. Si Abraham nag-build. Kaya kung sinungaling ka ngayon, hilig ka mangopya, balik ka sa first year dahil sa pangopya mo, babaguhin ka pa ng Panginoon. Amen? Bakit in-offer yung anak niya? But sa dulo, Genesis chapter 22 ay in-offer niya anak niya. Kasi yung faith, dati puro fear. Fear na magutom, punta sa Egypt. Fear na mapatay. Fear na mahuli. Kaya sinungaling. Pero sa Genesis chapter 22, nung in-offer niya anak niya, ba't niya in-offer yung anak niya? Pinaliwanag sa Hebrews 11:9. Sabi doon, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Ito yung paliwanag, ba't niya
in-offer yung, di ba ikaw, sarili mong anak, kaya mong i-offer? Ba't niya nagawa yun? Ang linaw pala. Dahil sabi niya, accounting that God was able to raise him up. He had the faith na kung sakaling mamatay yung anak niya, God can raise him up. Pangalawa, hindi lang dahil God is able to raise him up, kundi God must raise him up dahil chapter 22, nung na-offer niya, chapter 21, pinakuhan siya ng Panginoon, sabi niya, in Isaac shall thy seed be called. Sabi ng Panginoon, pangako sa Abraham, before that 22, pinakuha na siya na sa anak mo at sa lahi mo, kay Isaac, yung lahi mo, siya ang tagapagligtas, the seed, si Jesus Christ, dun lalabas, at kung papatayin man niya, yung anak niya, malino yung pangako, kumakapit siya sa pangako ng Diyos, na ito man mamatay, bubuhayin to ng Diyos. Alam mo ba't pinanghinaan ka? Kasi nawawala ka na sa mga pangako ng Diyos. Tinawag ka lang ng Diyos, pero yes, malino yung panawagan mo, pero the Word of God can sustain you here. Balikan mo yung pangako ng Diyos sa'yo, ba't andito ka? Kaya gusto mo nang mag-quit eh. Si Abraham ang pinangahawakan niya, pag namatay ko to, may pangako siya sa akin, chapter 21. Sinabi niya yun, chapter 21. Amen? Alam mo, lalago ka kung kakapit ka lang sa pangako ng Diyos. Standing on the promises of God. Kaya dahil sa malapit siya sa Panginoon, sabi sa 41 verse 8, sabi Isaiah 41 verse 8, tinawag siyang Abraham, my friend. Wow, what a blessing. James 2:23, he was called the friend of God. Alam mo, kapatid, mahalaga, mag-spend time sa Word of God. Huwag mong tulugan yan. Balitang-balita, bata namatay sa pag-inom ng gatas, pero hindi nalason, siya'y naupuan ng baka. Spend time in the Word. Kaya hindi yung magets eh. Spend time in the Word. Amen? Bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Ang hindi palaging buffering. Mga heroes of faith, tulad ni George Whitefield. George Whitefield, a great man of God. Siya yung nagkaroon ng ginamit ng Diyos for the first great awakening doon sa Inglaterra. Pero alam ba, ang ginagawa ni George Whitefield, pag nagbabasa siya ng Bible, ay lumuluhod siya. Lumuluhod, literally lumuluhod siya. At feeling niya, mas na-absorb niya at mas grabe yung reverence niya for the Word of God na pag nagbabasa siya, he reads kneeling down. Tapos many years after, ay meron din isang pangalang great heroes of faith natin, George Mueller. Nabasa na yun na doon ginamit si George Whitefield sa pagluhod. So George Mueller, kinopya din yun. When he reads the Word of God, he kneels down and sometimes by just one chapter or one verse, he would spend hours just praying because of that verse. Samantalang ikaw, pag nagbabasa ka ng Bible, nakadapa sa higaan mo! Nakahiga sa higaan mo! Kaya yung una mo, puro na laway. Ganyan ka mag-reverence ng Word of God, nakahiga, nakahilata. Mayroong tatay sa amin, pag nag-men's fellowship kami, ay ilang beses niya binabanggit. Sabi niya, yung asawa niya, pinagsasabihan niya, kasi daw, pag nagpe-pray, nakahiga. Nagpe-pray, nakahiga. Parang hindi niya matanggap na nakahiga ka nagpe-pray. Ganyan ka ba kumausap sa King of Kings and Lord of Lords? Mantalang iba lumuluhod pa, ikaw basta na lang. Nung Friday, andun ako sa Hepe ng San Pablo, bago kaming Hepe. PNP. Nag-courtesy call ako. Pasok ako sa office. Ganda ng office niya. Dito ang galaking TV, nanood siya ng basketball. Nakanood din ako. Siyempre, Hepe yun, first time ko makita. Hindi, second time ko na makita siya. Siyempre, kinakabahan din naman ako tao din naman ako Nagpakilala ako, umupo. So, pwede ko bang i-share yung Word of God?
Sige. Sinare ko yung word. Tumanggap sa Panginoon bilang tagapalitas. Praise the Lord. Pero mo, all the time, talagang all eyes ako. Hindi ako pwedeng mag-usap sa hepe na bago lang sa San Pablo na parang, kamusta ka na? Kasi ikaw, King of Kings and Lord of Lords, yung kausap mo sa Bible mo, basta ka na lang. Ginagawa pong unan yung Bible mo. Para pumasok yung lesson. Sino sa inyo ditong may aso? Kasi may dalawa kaming aso sa church, ang pangalan Eduardo at Jairus. Kung cute lang yun, magda-daily walk ko yun. Daily walk ko yun. Di ba pag yung aso, daily walk mo, pero sa Diyos wala kang daily walk. Number 3, Abraham was called of God. Abraham was called of God. Genesis chapter 11. Sabi ni Biblia, Genesis 11. Sabi ni Biblia, 11:31. Sabi ni Biblia, and Terah took Abraham and his son. Ready, read. And Terah took Abraham his son, and Sarah his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan, and they came unto Haran and dwelt there. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Verse 12, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house unto a land that I will shew thee, and I will make thee a blessing. As sabi sa verse 4, and Abraham departed, the Lord had spoken to him, and the Lot with him, and Abraham was 75 years old, and he departed out of Haran. Sabi ng Biblia, he went out of Ur of Chaldees, and then went to Haran. Namatay yung tatay niya, si Terah, at pagkatapos ay tinawag siya ng Diyos, and then departed out of Haran. Yan, buksan natin sa Acts 7:2. Acts chapter 7, verse 2. Acts 7:2. Ready? Read. And he said, man, brethren, fathers, the God of glory appeared unto Father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charan or Haran, and said unto him, get thee out of thy country and from thy kindred, and come into this land which I will shew thee. And then came he out of the land of Chaldeans, and dwelt in Charan. From thence, when his father was dead, he removed him into his land, wherein you now dwell. Ngayon, itong tanong. Yung account ni Moses, sa Genesis, chapter 11 and chapter 12, ay may isang lalaki, ang pangalan ay si Terah. At may anak siya sa Abraham, kasama yung kanyang manugang. At yung pamangkin niya na si Lot, si Sarah at si Lot. At sila ay galing sa Ur of Chaldees. Ang Ur of Chaldees ito ay galing sa lugar ng Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay, alam ng mga estudyante ko, it's called, means the land between two rivers. May dalawang river, Euphrates River and the Tigris River. At sa baba ng Mesopotamia, andun yung isang syudad na Ur of Chaldees. At sa Ur of Chaldees, doon pinanganak. Sabi ng Bible, si Haran, the land of his nativity, yung kapatid niya. So malamang doon din pinanganak sa Abraham. At mula doon ay kinuha siya ng tatay niya at dinala papunta sa Haran. Ngayon, yung Haran ay di sa taas, wala pa yun sa Israel. Kung noon, yung lugar ng Ur of Chaldees ay nasa baba, ito ay ngayon ay modern day Iraq. Pag-akat niya sa Haran, hindi pa to Israel. Yung Haran, it's modern day Turkey. Magkalayo. Hindi to pa yung Israel. So, pagtigil nila doon, nagstay sila doon, at doon ay namatay si Terah at bumaba sila na naiwan si Terah kasi pangalan niya Terah. So, nung ando na siya, sabi ni Moses ay after niya dumating sa Haran,
ay tinawag siya ng Panginoon, get out of thy country and go to Canaan, go to the promised land. And then bumaba siya, sabi at 75 years old, he went down to Canaan, to the promised land. Di natin binasa naman kanina ay si Stephen. Sabi ni Stephen ay tinawag siya ng Panginoon before he went to Charan or Haran. Ang account ni Moses, tinawag siya dito sa Haran. Ang account naman ni Stephen sa New Testament ay tinawag siya sa Ur of Chaldees pa lang. At malinaw talaga, before he went to Haran, sinabihan siya ng Panginoon to get out. So anong tanong? Ang tanong dito, ano ba talaga? Tinawag siya ng Diyos dito pa sa Haran? O si Stephen ang nagsabi na tinawag siya ng Diyos doon sa Ur of Chaldees? Kasi magkaibang lugar yun. Magkaibang bansa. Ngayon magkalayo yun. Before pumunta siya dito, papunta sa promised land, kailan siya tinawag ng Diyos? Itong sagot. Ang sagot ay, parehong tama yun. Tinawag siya ng Panginoon sa Ur of Chaldees, tulad ng sabi ni Stephen, at pagdating dito, ay kinonfirm ng Diyos yung panawagan niya nung ando na siya sa Haran. Kapatid, hindi nagkakamali ang Bible. Hindi magkakatugma. Hindi magkakatugma ang Bible. At kapatid, di ba, naalala mo, sino sa inyo dito na tinawag ka nung ikaw ay elementary pa ng Panginoon, elementary. Yung calling mo, elementary ka pa lang, tinawag ka ng Diyos. Taas ang kamay. Ayun, elementary pa lang. Yan, si JM. Sino pa? Mga tinawag elementary pa lang. Ayun, tinawag elementary pa lang. Yan, ibig sabihin, naligtas yung mga yan. Bata pa lang. Si Dan. Tinawag ni Daddy. Elementary pa lang. High school, tinawag, before elementary, kinder pa lang at bata pa lang tinawag ng Panginoon. Kinder pa baba. Yung tinawag dito, ay si ma'am, sa tiyan pa lang tinawag na ng Diyos. Mama, hindi pa, wala pa sa grade 1, tinawag ng Diyos. High school, tinawag ng Diyos sa high school. Ito, madami high school. College. Working. May minamahal na. May asawa na. Nung tinawag ka, may asawa na. May anak na. 3 yung panganay. Nagtaas ng kamay? Alam mo, tinawag ka ng Diyos, bata ka pa lang. Pero bakit minsan ay preaching ng NBYC o preaching ng mission conference o kahit na minsan preaching ng normal Sunday, ay preaching, kinakausap ka ng Diyos. Tinatawag ka ng Diyos o kino-confirm lang ng Diyos yung panawagan niya na noon pa lang tinawag ka ng Panginoon. Kaya salamat sa mga bata pa lang tinawag niya. Preaching pa lang. Papasalamat ka. Lord, tinawag mo ako. Na-confirm yung panawagan. Naiiyak ka na agad kasi alam mo, ito yung confirmation. Tama, andito ako sa Baptist Heritage Bible College. Minsan nga, special number pa lang, umiyak ka na. Sabi mo, tama ang lugar na ito, tinawag ako ng Diyos kasi andito siya. Kapatid, salamat. At merong chapel hour. Meron namang ministry involvement. Confirm na naman yung panawagan mo na tama nga itong pinasok ko. Hindi ko alam ba't mag-quit ka pa. Kaya mga preaching dito. Pastor, nag-preach sa'yo, pinupuntahan pa kayo mula sa iba't ibang lugar. Para i-confirm tama yung decision mo na ginawa. Sabi nung nag-comment tungkol dun sa Haran at sa Ur of Chaldees, bakit tinawag si Abraham ng 2 beses? Sabi nung nag-comment, yung isa text, yung isa ay call. Parang yung isa, nag-full time, tapos nag-backslide. Kala ko tinawag ka ng Diyos. Pag tinanong mo, anong sagot niya? Miss call. Ito talaga, yung isang tatay, nag-full time, totoong tao to, at biglang umalis, hindi na, wala siya sa full-time ministry. At pagtanong mo siya, ba't ka nawala sa full-time? Sabi niya, nung una kasi, hindi pala ako tinawag ng Diyos.
sinitsitan na ako ng Diyos. Meron bang ganun? Sinitsitan lang? Psst. Ganon? Meron bang ganun sa Bible? Hindi ka tinawag? Psst. Sa Bible yun. Ano yung, psst? Ano yung ba yung maliit na pusit? Psst. Yung iba dito po ang duwa ng pusit. Pero kahit ano ka pa, malinaw na tinawag ka ng Diyos. Kaya ka napunta dito eh. Kaya ka napadpad dito, galing ka pang Mindanao. Taas ang kamay ng mga Mindanao. Biro mo yan? Visayas! Luzon! Neptune! May Guam pa dito! Sabi nga, layo pa ng pinunta mo dito, tapos hindi ka pa nang tinawag ng Diyos. Kinokompirma na nga yung panawagan ng Diyos. Paulit-ulit kinokompirma. You made the right choice. Hindi yan miscall. Hindi ka sinitsitan lang. Sabi ng Bible, Romans 11:29, for the gifts and calling of God are without repentance, it will not change. Tinawag ka ng Diyos ngayon at magpakailanman. At sabi ko na si Abraham ay galing sa Ur. Parang yung isang first year, ang lahi niya din ay Ur, orangutan. Kahit ano pang lahi mo, kapatid, wala yan sa lahi. Parang yung iba dito, no? Mayroong dugong gwapo, nasa dugo lang. Amen? Wala sa mukha yun, ha? Hindi lang siya tinawag. Pinili din siya. Nehemiah 9:7. Nehemiah chapter 9, verse 7. Yung mo yung word dito, hindi lang called, hindi lang siya tinawag, kundi siya ay pinili. Nehemiah. Ito, si Nehemiah, sinusuportahan niya yung sabi ni Stephen. Nehemiah chapter 9, verse 7. Thou art the Lord the God who didst choose Abraham and brought him out of the Ur of Chaldees and gaveth him the name of Abraham. Amen? Sinuportahan niya Stephen na he was called out of the Ur of Chaldees. Pero ang point ko dito, sabi ng Bible, Abraham, whom did God choose? Hindi lang siya tinawag, pinili pa. Di ba nalala mo? Sa New Testament, the same word then. You have not chosen me, but I have chosen you. That you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. You're chosen. Mag-ingat ka. Sa word na chosen dun, ha? Pag ginagamit sa Bible ng word na chosen, predestinate, pag ginagamit yon, it's speaking of the saved people chosen to soul winning. Saved people chosen to be holy. Saved people chosen to serve the Lord. Wala sa Bible yung unsaved people pinili para maligtas. Chosen is not for the unsaved people pinili. Hindi tayo Calvinist. Amen? Sorry. Huwag kayong tumingin sa kalbo. Hindi tayo pinili ng Diyos para, hindi tayo Calvinist, na yung unsaved, chosen to salvation. Hindi. Tayo ay saved, chosen to go win souls, chosen to be holy, chosen to serve God. At si Abraham, he was already saved in Genesis chapter 16. At ikaw din, you are saved already. Ikaw ay saved na pinili para mag-go and win souls. Para gamitin niya. Dati kang unbeliever. Naghahanap ka ng tadhana. Pupunta ka sa zodiac sign. Hanapin mo kung Scorpio ka ba, Capricorn, Cancer, Goiter, Gout. Pero ngayon, hindi mo na kailangang tumingin sa zodiac sign. Ang linaw na sa Word of God, called, chosen, faithful. Tinawag ka, pinili ka pa. Napaka-special mo. Kaya kung full-time ka, hindi ka pinili para magbenta ng gluta. Hindi ka pinili ng Diyos para magbenta ng insurance. Hindi ka pinili ng Diyos para magtinda ng fishball.
Although maganda daw mag-asawa na mag-fishball, kasi mantika nga hindi pinapalitan, ikaw pa kaya? Huwag mong palitan yung panawagan ng Diyos for the gifts and calling of God. And without repentance, you are called, you are chosen to serve the Lord. Bago-bago ba ng isip? Bayot! Why God used Abraham? Abraham believed God, Abraham walked with God, and Abraham was called of God and chosen of God. Biglang kumidlat, anong gagawin mo? Sabi ng genius, takip tenga, kukulog eh. Babaero, yakap girlfriend, score eh. Siga, wala lang, matapang eh. Nelson, mag-smile, picture taking eh. Ang ginagamit ng Diyos ay yung palaging nakasmile. Kahit malungkot ka, Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. Hey, andito ka na, enjoy mo na to! Rejoice in the Lord always. Rejoice evermore. Si Abraham nga, dating backslider sa Egypt, ginamit ng Diyos. Kung nag-fail ka, gagamitin ka pa ng Panginoon. Dating sinungaling, ginamit ng Diyos. Pwede ka pa yung gamitin ng Diyos. Pumunta sa gubat yung dalawang Bible student, ang pangalan ng dalawa ay Andre at Iñaki. Nang biglang, kinuha ng guerrilla si Iñaki. Biglang umiyak si Andre. Sabi niya, kunin mo na rin ako. Sabi ng guerrilla, bakit? Anak din kita? Hey! Anak ka ng Diyos! May panawagan ng Diyos sa'yo! Tinawag ka ng Diyos! May papagawa ang Diyos na dakila sa'yo! Huwag mong maliitin yung panawagan ng Diyos sa'yo! Tayong tumaytay malangan, let's pray. Lord, thank you, Lord. They've given us this great men and women of God. Some will build great churches. Some will support great works. Some will go to the mission field. Tulungan niyo, Panginoon. Malinaw yung panawagan nila. Patuloy na ma-confirm yung panawagan nila again and again. Huwag nang masinsay pa. Salamat sa Word of God dito. Tulungan niyo lalong tumibay pa ang aming conviction sa Baptist faith, sa Word of God, at sa aming calling. God spoke to come to the altar, kausapin mong Panginoon. Come here in the altar. Talk to God. Lord, thank you, Lord, for your word. At salamat, Panginoon, for the people, for giving us a reminder of the privilege we have. Salvation, malinaw aming salvation. Salamat po at kami tinawag mo at pinili mo. Malinaw yung salita ng Diyos. Salamat po that every day we can walk with you. What a privilege, the King of Kings, that we can read your precious word and talk to you. We're amazed that God would speak to us and talk to us through His Word. Help us to enjoy this privilege. Nandito na kami sa gawain ng Diyos. Gagamitin mo in the future. Tulungan niyo po, wag nang masinsay. This you ask in Jesus' name. Amen.
Amen. Are blessed tonight. Amen. Amen. So maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Pastor Andy, for that timely message po. May be seated, please. Maraming salamat sa Panginoon sa kanya pong salita at I hope bawat isa po ay nag-enjoy sa preaching at hindi po natulog. Ano? Salamat sa Panginoon sa confirmation ng mga panawagan maging sa kanya pong pagtawag sa atin. Alright po? At this time po, let's call the ushers for the offering. Dahil po yung manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa salitang naihayag. Salamat Panginoon sa paalaala about our calling, Panginoon. And Lord, thank you Lord for reminding us how you used Abraham from Ur of Chaldees unto the land of Canaan. Ganon din po Panginoon, bless Lord ang mga pagbibigay sa offering at naway maging kagamit-gamit sa kalalago ng inyong gawain, Panginoon, dito sa CBB San Pedro. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much po. And for some announcements, let's recognize the sowers of the week. First year, on site, Banaag Ryan Angelo, CBBC San Pedro, 21 souls, 1-5, first time visitors. Huliganga Ice, Jezreel, Hopewell Baptist Church, 10 souls, 1-7, first time visitors. Second year, Campo Redondo Nathan Ray, CBBC San Pedro, 32 souls, 1-7, first time visitors. De La Paz, Alnet, CBBC Los Baños, 15 souls, 1-16, first time visitors. Third year, Sarte Joji, CBBC San Pedro, 45 souls, 1-6, first time visitors. Clado Dayan, New Testament Baptist Church, 11 souls, 1-6, first time visitors. Fourth year, Salinas Justin, CBBC San Pedro, 37 souls, 19, first time visitors. And Letran Sheila May, CBBC San Pedro, 16 souls, 12, first time visitors. Sa atin naman pong online students, Philippines, Javiliona Reynaldo, CBBC Santa Cruz, Ilocos Sur, 15 souls, 10, first time visitors. Manding Juanita, CBBC Kalawan, 21 souls, 17, first time visitors. Online abroad, Boulevard Jumbo James, CBBC Ochiayi, 26 souls, 3 first time visitors. And Casanova Joyce, CBBC Onanto, Taiwan, 8 souls, 4 first time visitors. Palakpakan po natin ang sowers of the week. And a happy birthday to the celebrants from July 15 hanggang ngayong araw na ito. So bukas, no? July 22. Please claim your token or gift from the SBO Secretary. The HBC updates to all online students for Philippines. Real-time attendance. Click and join in the link sent to your respective group chat per subject.
Do not turn off your camera during the entire class. For abroad, replay will be until 2 weeks only. Please log in your attendance on your respective subject Facebook page. No time login is considered absent. Assigned technician per subject will be checking your attendance. Chapel or attendance and souls won. Log in on the Google link posted on the Baptist Heritage Facebook page and on your respective year-level group chat. To all on-site students, please get your evaluation report from the library tonight. All on-site students who ordered BHBC uniforms, please settle your payment on or before July 31. To all on-site and online students with tuition fee balances, please settle it on or before August 31, 2026. And then, all on-site students are not allowed to use cell phones during school hours. All stay-in students from other churches must surrender your cell phone to the dorm supervisor or dorm leader before you attend classes. Any conflict, please approach BHBC office. Students who are using BHBC laptops, please do not change any settings, especially the camera that can cause delays for our online classes set up. Once you are caught, you will be dealt accordingly. So wag papalitan, no? Kung ano man pong nakalagay, no? Please turn off the lights and electric fans, arrange the chairs before leaving the classroom tonight. Alright po? So we have still time. Tawagin po natin si Sir Julius. Sir Julius for the Alma Mater song. Amen. Shall we all stand up, please? Awitin natin BHBC Alma Mater song. Baptist Heritage. Again, the first verse now, sing. Baptist Heritage Bible College, you taught us to read and love God's holy book, the King James Bible alone. You have impressed upon our hearts the path of a soul, mission and preaching in the power of God. Oh, BHBC, we shall uphold your standards. Your mission shall be our mission. We shall faithfully pass your precious heritage from here to yon. Second verse now. Baptist Heritage Bible College, you train us to live by your motto. Enter to learn, go forth to serve. You have challenges to obey and swim in our lives. Lift up our God in our every success. Oh, BHBC, we shall uphold your standards. Your mission shall be our mission. We shall faithfully pass your precious heritage
Tayo po ay manalangin. Dakilan naming Diyos na nasa langit, maraming salamat, Panginoon. Sa tapos sa chapel hour, salamat po sa mensahe ni Haig niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa ginamit niyo pong tagapagsalita. At salamat po, Panginoon, sa iyong pong panawagan sa bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong last subjects po, Panginoon. Bless po ang mga teachers. Magsipagturo po, Panginoon. Give wisdom sa mga students po, Panginoon. And maging attentive po, Panginoon, sa klase, Panginoon. Patawad po sa aming nagawang kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you are dismissed. Thank you very much.